What's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre meron tayong bibigyan ng reaksyon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan si Balitang Pinoy TV. At syempre itong channel natin na Tunay na Kritiko. Syempre mag-subscribe po sana kayo, no mga katunay, para maging updated kayo sa mga reactions ko na inilalabas dito na about sa mga politika natin ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Unahin muna natin itong nag-trending na balita patungkol po sa Amerika na gusto na nilang i-dismantle itong ICC. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Sir Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ng channel ni Sir Donmar. Pakibisita po yan para maging updated tayo sa mga vlogs niya. Ipagpatuloy na. At sa mga nananawagan po ang Amerika ngayon na lahat ng mga miyembro ng ICC ay mag-withdraw na ng support ng ICC at tuluyan ng i-dismantle. Okay? At sa tingin ko naman, talagang pumupukpok na yung Amerika na talagang ICC ay dapat matanggal na yan. Na dapat naman talaga, di ba? ay marami pong matutuwa dito Bias na mga naman Pilipino. Kasi nga, alam natin, nandoon po sa kamay ng mga ICC si former President Rodrigo Roa Duterte, Yes. na is-espesyal po ng sambayan ng Pilipino kasi siya lang naman ang nagpapatagumpay ng ating bansang Pilipinas. I-deny man yan ng mga loyalista at mga dilawan, pero yan ang katotohanan. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan, ang update dyan, kasi grabe guys, ang mga miyembro ng ICC tumiwalag na. At mamaya ano ko yan, i-explain ko yan. At pangalawa nating pag-uusapan itong pahayag ni update ni dating spokesperson ni Tatay Digong na si Attorney Harry Roque patungkol po sa ICC. Kapag ito ay madismantle, ano na ang magiging mangyari kay Tatay Digong. Okay? Mamaya pag-usapan din natin yan. Maganda yan. Okay? So yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, importante po na mag-like and mag-share kayo dito sa ating vlog para itong mga breaking news natin ay kakalat ito sa taong bayan. Importante yan. Okay? Like and share na. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ng Donmar TV, kung first time mo lang itong napanood, no, ang ating vlog, ay mag-subscribe na po kayo. Pindutin nyo na ang subscribe button kasi libre lang yan. Walang bayad yan. Okay? Kapag nakasubscribe kayo sa akin, updated na kayo sa ating mga balita, especially dito kay VP Sara, kay Tatay Digong, kasi DDS vlogger naman tayo. And we are proud na DDS vlogger tayo. Okay? Nakasubscribe na ba lahat? Okay. Ayan. So, heto po, no? Simulan na natin itong balita na ito. Yan. Ito po ay shinare ni kaibigan natin na si Joey DeVivry, no? Yung vlogger, DDS vlogger nating kaibigan. Na update po ito patungkol po dito sa pinost ng US Department of State. Okay? Ano ba ang pinost nila? Ito, lakihan natin para mabasa nating lahat. Okay? Anong sinabi? The US or the United States of America welcomes the decision by interim President Delcy Rodriguez and Venezuela to withdraw from the ICC and the new Venezuelan government's partnership on America-led efforts to dismantle the corrupt and worthless ICC. Ayun. Ayan. So ibig sabihin talagang pinawi-withdraw na, no, ng US. Ito, Venezuela, yung suporta nila sa ICC. Yung pagkakaano nila dapat sa akin kasi hindi naman talaga kailangan na yung ICC kung tutusin. Okay lang sana kung hindi sila bias kaso parang nagiging bias sila sa ginagawa nila Yung Venezuela po, tumiwalag at ang kanilang leader. The so-called court has been investigating Nicolas Maduro since 2018. Alam naman po natin ito, no? With no result. Ayan. The ICC has instead wasted its resources on investigating and charging persons from countries that have competent, independent judicial systems and which never submitted to the jurisdiction of the court. This is blatant overreach
political bias, and selective enforcement. The ICC is neither credible, independent, nor legitimate. Itong nangyari daw kay Nicolas Maduro, nagsasayang lang sila ng pera. Sa akin rin naman, itong ginagawa nila kay former President Duterte, nagsasayang din sila ng pera. Sasaya. Pero as what the 18 ex-Marines said, corrupt ang ICC kasi they are receiving money di umano sa mga politicians, mga kalaban ni Tatay Digong At dito. saka, tama naman yan, no? Wala naman talagang mapapala ang ICC sa kaso ni PRRD kung tutuusin. Kung talagang patas lang sila, ha? Hindi naman talaga dapat nandiyan sa ICC si PRRD. Unang-una, lahat ng ebidensya laban kay PRRD ay sobrang hina. Sinasabi nila dati 30,000 daw yung pinapas lang ni PRRD sa war on drugs niya. Sus Mariosep, 30 nga lang na witness, hindi sila makapaglabas eh. Hirap na hirap sila. Ipagpalagay natin, sige, mahigit pa sa 30 na ilalabas nila. Pero yung sinasabi nilang 30,000, nasaan na? Wala. Tapos, ikukulong nila si PRRD. Pwede ka bang magkulong nang wala kang ebidensya? Parang yung ebidensya, di ba? Parang tupalo. Ano yan? Parang papeles. Papeles sa trabaho. Uy, tanggap ka na sa trabaho mo. Yung papeles mo, tupalo na lang. Hindi naman siguro pwedeng ganun. Na ikukulong mo yung isang tao nang wala ka sapat na ebidensya. Dapat meron ka munang sapat na ebidensya bago mo ikulong yung isang tao. Di ba ganun yun? Ganun yung napapanood natin eh. Di ba? Pero yung ICC, kita nyo naman. Ang problema kasi sa ICC, may kinikilingan. Yan ang problema sa kanila. Ang ganda nilang pakinggan eh. ICC. Di ba? International Criminal Court. Kaganyan. Ang ganda nilang pakinggan, pero sa totoo lang, meron silang kinakatigan, meron silang pinapanigan. 'Di ba? Parang ang nangyayari kasi ngayon dito sa Pilipinas, ang ICC ay nagiging sandata ng mga tao na kinakalaban ang kanilang gobyerno. Ganon. Gaya ng nangyayari ngayon dito. Lahat ng kumakalaban ngayon sa gobyerno, parang ginagamit ang ICC, parang ganyan. Ginagawang panakot, ginagawang na tapunan yung kulungan dyan ng mga taong pwedeng kumalaban sa kanila. Gaya nga ni PRRD, dinala dyan. Si Bato de la Rosa, gusto nilang dalhin dyan. Ngayon naman, baka na naman si BP Sara kasi pinapasok-pasok nila yung ICC na baka mamaya hindi ma-impeach si Sara Duterte. Ngayon, ICC naman yung gagamitin, di ba? Lahat na lang. Parang masyado ng weaponized dito sa atin yan. Tapos sasabihin nila, hindi weaponized yan. Hindi ginagamit na sandata yan dito sa Pilipinas. Ano yung nangyayari ngayon? Kung hindi nyo ginagamit na sandata sa Pilipinas yan, hindi dapat nandiyadyaan si PRRD. Hindi rin dapat kinakasuhan si Bato de la Rosa sa ICC. Meron tayong korte, meron tayong hustisya dito sa Pilipinas na pwedeng lumiti sa kanila. Pero bakit? Bakit sa ICC nyo pa dinadala? Dahil dyan ba sa ICC, maaring hindi sila makaporma? Dahil pag dito sa Pilipinas yung dinala, pwede silang makaporma? At pwedeng pumabor sa kanila yung pagkakataon na sila ay maabswelto sa mga ibinibintang sa kanila? Di ba? Pwedeng ganon. Di katulad pag nasa ICC sila, wala silang kalaban-laban. Pwede nyo silang ibulok doon. Sa Pilipinas. Yan ang claim nila ha. So, posibleng totoo na biased itong ICC kaya dapat lang madismantle sila eh. Thanks to President Donald Trump's leadership and the efforts of brave American service members, Maduro is now facing justice in U.S. court for crimes he has committed. It is time to dismantle the ICC. The U.S. calls on all members of the ICC to withdraw from Rome Statute. Pilipinas, BBM, ano na? Game ka na ba? Member ka. No. I mean, hindi pala member. Pero hindi member. Dati tayong member.
inunahan na ni Duterte na tumiwalag sa ICC, di ba? Mantakin mo, hindi tayo member, no? Pero nakakapagpadala sila dyan sa ICC. 'Di ba? Kasi pag hindi member yung bansa mo, hindi mo papayagan ng kapwa mo Pilipino ay dalhin dyan sa ICC. Wala silang jurisdiction dito. Kahit maglulumpasay ang ICC, hindi nila makukuha si PRRT kung gugustuhin ng Pangulo dito. Kung gugustuhin ng gobyerno dito. 'Di ba? Kahit magwala yung ICC, hindi sila makakapasok dito. Bakit yung ICC? Si Putin gusto nilang kunin. Pero hindi nila makuha-kuha. Hindi nila mapasok ang Russia. Dito rin sa atin, pwede natin gawin yun eh. Pero anong ginagawa? Pinamigay si PRRT doon. Binigay si PRRT. Gustong ibigay si Bato de la Rosa. Bakit? Kita mo, walang jurisdiction? Bakit? Kaaway kasi namin yan eh. Kaya dyan sila sa ICC. Diba? Kalaban kasi sila ng gobyerno eh. Kaya dyan sila sa ICC. Ganun yung... Kasi kung alam mong walang jurisdiction yan sa ICC, kung ang Russia kayang gawin, kayang protektahan, ang mga tao nila, ang sarili nilang mamamayan, kung ang Amerika kaya nilang protektahan ang sarili nilang mamamayan, tayong mga Pilipino kaya rin natin protektahan ang sarili nating mamamayan. Ganun yan. Tapos sasabihin nila, hindi winewepo na isang ICC dito sa Pilipinas. Naku po, kalokohan. Ngayon, BBM, di ba sip-sip ka sa Di ba sip-sip ka man sa Amerika? Papunta-punta ka pa doon na kinausap mo si Donald Trump, di ba? Ano na? Di ba? Di ka man nahiya? Pinakulong mo si Tatay Digong doon sa ICC? Ayun pala yung kaalyado mong halik ka sa puwet ng Amerika? Di ka man nahiya dito? Delikadesa lang, BBM! Delikadesa! Di ba? Kumbaga, dapat si BBM mamulat na dyan sa salita na yan. Kasi, pinag-withdraw na ng ICC lahat ng mga bansa na nakasuporta sa ICC. Pinatatanggal na nila. Kumbaga, wag nyo nang suportahan eh. Ngayon, kung sumusuporta si BBM sa ICC, dapat tanggalin niya na rin ang suporta niya sa ICC. Dahil inuutos na yan ng Amerika. Gaya ka na sinasabi ni Sir Donmar, hindi ba nahihiya sa Amerika? Dahil nagbibigay na sila ng ganyang klaseng utos. Kaya BBM, tama nga naman si Sir Donmar. Medyo konting hiya naman ng konti. Kasi yung tipong haharap ka kay Donald Trump, haharap ka sa Amerika, tapos ikaw ayaw mong bitawan ng ICC. Samantalang inuutos na ni Trump lahat ng mga bansa na dumidikit sa ICC o kaalyado ng ICC, magsialis na kayo dyan. Huwag nyo na suportahan yan. Nako, ano kayang sasagot ni BBM dito? Kasi itong ICC, wala na talaga ito. Wala na talagang patutunguhan yung instead na nakakatulong sila sa mga bansa na medyo inaabuso ng kanilang sariling mga ito pa yung ICC ginamit pa for political weapon. Yan ito example sa nangyari sa Pilipinas. Nakikialam sila sa away politika dito sa Pilipinas. Hindi maganda. Hindi talaga maganda. Kinulong pa nila si Tatay Digong, dahil si Tatay Digong ang unang nagki-criticize diyan sa ICC. Hindi po nagkamali si Tatay Digong na nagki-criticize diyan sa ICC. Bakit kayo mangingialam sa problema namin dito sa Pilipinas? Maraming mga inosenteng bata, babae, mga senior citizen. Nung panahon, pati senior citizen, binibiktima. Dahil dyan sa sira na ang mga utak dahil sa lulong sa bawal na gamot. Tama. At walang ibang nag-solve yan na politician, si Tatay Digong lang. Kasi may malasakit siya sa taong bayan. Kasi walang ni isang leader o politician o presidente na kayang i-overcome itong mga buwang na ito ng mga adik. Si Duterte lang ang matapang. Okay? Yan po. Yan, to make the long story short. At ito, panoorin po natin itong si Attorney Harry Roque. Ano na ba ang magiging mangyari kay Tatay Digong kapag madismantle na ang ICC? Ito po, panoorin natin si Attorney Roque. Play! Magandang araw po sa inyong lahat, ha?
narito po kami ngayon sa bahay ng isa kong matalik na kaibigan dito sa Vienna. Sa labas po siya ng Vienna, pero napakagandang lugar. No? At kami po ay nagba-barbecue. Talaga naman pong Wow. kapag ikaw ay nasa malamig na lugar at magandang panahon, masarap mag-barbecue pinagsasamantalahan. No? Talagang nagdibilab sa labas. Oo. At ngayon po kami nagba-barbecue. Napakadami ko pong nakaing liempo. No? At sa ngayon, Ako, Attorney Harry, ingat sa pagkain ng liempo. Napapasarap sa barbecue kasi malamig dyan sa Vienna. Naku. Ingat tuloy na. pa rin ang pagkain at meron kaming halo-halo bar para nasa Halo-halo Pilipinas bar. din. Anyway, alam ko po na napakahirap Malamig na, ng buhay sa naghahalo-halo Pilipinas pa, ngayon, so Atty. pasensya Harry. na po. Pero hindi naman po nawawala sa isip at sa damdamin natin ang ating mga kapwa Pilipino na alam natin na naghihirap. Pero ngayon, ang gusto ko po pag-usapan, kahapon nung Biyernes pala, nagbutuhan ang mga miyembro ng Okay, ICC okay. kasi bakina yung ICC prosecutor na si Karim Khan. Ayun. Ako po, ang sama ng loob ko dyan, talagang dinideklara ko naman po, may sama ako ng loob dyan, siya po yung nag-object nung ako dapat ay papasok bilang isang abogado at ang sabi niya ay naku yan ay maraming kaso sa Pilipinas pag yung papasukin bilang abogado yan. Yung mga panahon na yun, wala naman akong kaso, no? Congressional warrant of arrest lang. Ngayon siyempre, meron na mga kaso, so naiintindihan po kung ang hukuman, baka magkaroon ng atubili na papasukin ako bilang abogado ni Tatay Digong, no? Kasi 6 kaso na yan. So hanggang hindi mag-grant ang aking asylum, mukhang wala akong pag-asa na payagang pumasok na hukuman. Natay naman natin yan, pinagdadasal natin yan at sana nga mangyari na sa lalong mabilis na panahon. Dahil ang importante sa akin ay yung makapanayan man lang si Tatay Digong, no? Ayun. Matapos ng halos 2 taon na narito ako sa labas ng kulungan niya na nag-aantay para siya ay makausap at makapili. Pero kahapon nga po, ang mga miyembro ng ICC nagbutuhan, tsugiin itong si Karim Khan. Well, dahil doon sa pagtututol niya sa akin, I find no sympathies for him. Yun yung ano, di ba? Yun yung parang panot, si Karim Khan. Kalo nga dati, babae yun. Miyembro, bagamat yan din po ginagawa nila kay Tatay Digong, no? Hindi na nga tayo miyembro, nagpipimilit pa na netizen si Tatay Digong. Pero ang importante na pag-usapan natin, kaya siya tinanggal dahil nga doon sa kanyang pagiging manyak. Na minanyak niya yung isang batang abogado na nagtatrabaho para sa kanya. Ibig sabihin, Tangin mo, nakakahiya ka, tangin mo. Ano ka? Ano ka ng ICC? Judge ka ng ICC, tapos manya ka, di wow. Tapos bata pa yung tinitirya mo. Tangin mo. Mahilig ka pala sa ano? Mahilig ka sa Doncelia. Mahilig pala si Karim Khan sa gano'n, sa Doncelia. Tipong ano, no? Yung boring. talagang depekto ang pagkatao nitong si Karim Khan. Ang tanong, paano kaya nakaapekto sa kanyang desisyon na sampahan ng kaso si Karim Khan at humingi ng warrant of arrest yung kanyang depekto sa pagkatao? Kung yung kanyang depekto ay pagkamanyakis, hindi kaya meron pa siyang ibang depekto sa kanyang karakter. Una-una, alam na natin na nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya kasi bagamat siya ay naging prosecutor na at siya ang nagsimula ng investigasyon na bakit Tatay Digong, itinago niya na nung mga nakalipas na panahon pala, nag-apugado na siya para sa mga di umano mga biktima ni Tatay Digong sa drug war. Kaya po bawal yun dati kasi pa nga po sa pala. sistema ng ICC na dapat ganyan din ang tingin ng mga prosecutors. Ang trabaho nila ay hindi lamang para kumuha ng ebidensya. Kaya pala pilit niyang trinabaho si PRRD. Dati pa pala siya nag-aabogado sa ano ni PRRD, no? Na magpapatunay ng pagkakasala. Kinakailangan kumuha rin ng ebidensya na nagpapatunay ng walang pagkakasala at kung marami talaga yung ganyang ebidensya, inukomenda na i-dismiss ang kaso. Paano pala yung dungi sa pagkatao ni Karim Khan, merong ang aligasyon na nanggaling kay Zaldico na nagpalabas siya ng 2 million. Hindi natin alam kung kanino napunta yung 2 million. Ang alam lang natin, sabi ni Zaldico, ibinigay yung $2 million kay Trillanes. No, hindi natin alam kung yan ay binulsa ni Trillanes, pero siyempre naman, dahil nandiyan nga yung mga investigador nila, may posibilidad at hindi natin maaalis sa ating isipan na talaga nakarating din sa mga ICC investigators yan. Kasi nga, parang wala silang kahit anong ebidensya na magpapakita. Trillanes, tuta ng mga ICC yan eh. Parang ano nung panahon ng Hapon, si Trillanes ang makapili sa makabagong henerasyon. Para yun nga labas ni Trillanes eh. 'Di ba? Siya ang makapili sa makabagong henerasyon. Kumbaga parang upgraded dati bayong, ngayon hindi na. Lilalantad niya na yung mukha niya. Sa kawalang kasala ni Tatay Digong na kinonsidera. Lahat na lang ay ebidensya na pinroduce at itinuro ni Trillanes. Alam nyo, yung sistemang ganyan, mali na yan. Hindi dapat ganyan ang investigasyon ng mga prosecutor na sa isang tinatawag nating inquisitorial system kasi ang trabaho ng prosecutor, silang kakalap ng ebidensya either sa pagkakasala o sa kawalang pagkakasala. Ay naging one-sided. Kaya tuloy, nagkaroon ng dungis ang buong investigasyon ng ICC dahil hindi mo mahihiwalay yung proseso na ipinatupad sa ilalim ng isang tao na ngayon ay sinesanti na ng mga miyembro ng ICC dahil hindi nga mabuti ang pagkatao. So paano natin ngayon maaasahan na nagkaroon nga ng patas na investigasyon samantalang
merong andungi sa pagkatao nitong si Karim Khan, di ba? So ngayon, dapat siguro buksan din ng Assembly of State Parties yung investigasyon at lahat ng mga ginawang investigasyon ni Karim Khan. Kasi nga, ang dungis ng pagkatao, kahit saan mong aspetong tignan, basta may dungis na yan sa buong pagkatao niya at sa lahat ng kanyang mga ginawa. Pero habang ang nagkaroon ng desisyon na sisantihin si Karim Khan, meron na namang isang bansa na Latin America, sa Venezuela, na nagbitiw na rin bilang miyembro ng ICC dahil nga daw ang ICC ay bias. So, itong buwan na ito, ay naku, lima-lima na pong mga bansa ang bumitiw, no? Nandyan yung Mali, nandyan yung Burkina Faso, Ako, dami na nandyan pala, yung Niger, pang-apat ang Venezuela. Oh, dami na Tapos before bumibitaw. that, syempre, Yan, nagbibitiw yung, na lahat. Ano ba ito? Yung may isa pang African country na hindi ko maalala kung ano So yun. ibig sabihin, pag nagbitawan na yung mga bansang yan sa ICC, wala nang, kumbaga, yung pinaka, yung pinaka sandigan nila, wala na, mabubuwal na yan, mabubuwag na yan. So ibig sabihin nito, ay makakalaya si PRRD niyan. Pag walang ICC, PRRD labas na yan. 'Di ba? Pero pang-limang African country na yan, no? Tapos syempre ang Pilipinas. Yung Hungary, dapat ang kauna-unahang bansa sa Europe na bibitiw, pero since nagkaroon ng bagong eleksyon, pinagpaliban muna ang pagbibitiw. Pero dahil nga sa ginagawang kampanya ng Amerika na ang pangako talaga nila, brick by brick, talagang bubuwagin nila itong ICC, dyan po nabubuhayan tayo na kapag wala ng ICC, wala naman silang gagawin, wala na silang Pero sa totoo lang, talagang mabubuhayan tayo dyan. Alam naman natin, kapag ang Amerika kumilos at may ginusto, siguradong nakukuha nila yan. Kaya nga hindi basta-basta kinakalaban yan Amerika. 'Di ba? Kahit pa paano. kung hindi pa uwiin talaga si Tatay Digong. At yan naman ang pinagdadasal Yun, natin. ayan, ha? Dahil nga meron dungis itong Ayan. prosecutor na nasa likod ng mga kasong na sinampa ng ICC at ngayon ay dinidinig ng ICC, inaasahan natin na ito'y magdadagdag pressure pa dun sa pressure na ina-apply ng Amerika para bubugin ng korte at maging dahilan nga ng makauwi na si Tatay Digong. No? Wag po kayo mag-aalala dahil at the rate na ang Amerika mismo naglalabi para ang kanyang mga aliado ay bumitiw na sa ICC, hindi ako magtataka kung ang African Union ang magsisimula, bukod pa dun sa 5 African states na bumitiw na, 55 member nations yung African Union na yan, baka en masse, no? Mga 20, 30, sabay-sabay na magbibitiw yan. At kapag nangyari yan, dagok yan sa buhay ng ICC dahil unang-una, mawawala yung kontribusyon ng napakadaming mga bansa para doon sa operasyon ng ICC. wala silang At sa akin, ang panggastos. pinaka-crucial, yung magiging kasagutan ng Japan dahil ang Japan ang pinakamalaking kontribusyon ngayon sa ICC. Kaya nga ang ICC president ay isang Haponesa. Pero napakahirap naman sa parte ng Japan na baliwalain yung ginagawang panawagan ng Amerika na ang mga aliado nila ay dapat bumitiw na, itigil na ang funding sa ICC at saka ipatupad yung sanctions ng Amerika laban sa ICC at mga opisyalis niya. Ayun! At ating natunghayan ang video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre si Attorney Harry Roque. Ayan kapag nabuwag na ang ICC, nilinaw na ni Attorney Harry Roque, no? Once na mag-alisan yung mga bansa na umaano sa ICC, umaalalay, talagang makakalaya na si PRRD. Yan. Magandang good news yun. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.